Panibagong giyera na naman ang umuusbong sa gitnang silangan. Ngayon sa bansang Syria na nasa itaas na kanan ng Lebanon. Halos kalahating milyon na ang napatay mula pa na magsimula ito noong 2011. Subalit hindi talaga ito bagong labanan. Nagkaroon lamang ng ceasefire. Isa ito sa pinakamalaking proxy war sa kasaysayan, kung saan kasali ang halos buong gitnang silangan, ang Iran, Saudi, Lebanon at Turkey, grupo ng ISIS at ng ISIL, pati nga Russia at Amerika. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang pagsalakay ng mga rebelde sa Aleppo kamakailan lang ay maaaring maging mitya ng pinakamabagsik na labanan sa buong rehiyon. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang simula ng labanan sa Syria ay umusbong mula sa tinaguriang Arab Spring. Ito yung katapusan ng taong 2010 kung saan isang malaking protesta sa bansang Tunisia ang naganap. Isa sa mga nagpoprotesta ang nagpatiwakal, sinunog ang sarili sa galit. Ito ang nagpasiklab sa tinaguriang Arab Uprising. Dahil dito nag-People's Power sa Tunisia at napatalsik ang presidenteng si Zine El Abidine Ben Ali. Kumalat ang balita sa labas ng bansa at nagpasimula ng protesta sa buong gitnang silangan. Buwan ng Pebrero taong 2011, nag-People's Power din sa Ehipto at napatalsik si Hosni Mubarak. Nagkaroon din ng protesta sa Bahrain, sa Libya, kung saan napatay si Muammar Gaddafi. Buwan ng Marso 2011, dahil din sa Arab Spring, sumiklab ang protesta sa Syria laban sa pamahalaan ni Bashar al-Assad. Naging presidente ito mula pa noong buwan ng Marso taong 2000. Sinundan niya ang kanyang ama na si Hafez al-Assad ng Partido Ba'ath na naging pangulo noong taong 1971. 30 taon itong namuno sa Syria bago namatay. Ang dinastiya ng al-Assad ang gustong palitan ng mga rebelde. Mula pa sa kanyang ama hanggang sa pamumuno ni Bashar, sangkaterba na ang naganap na pag-aalsa. Pero may suporta ito mula sa malakas na alyado, kaya hindi matalo. Kaila sa marami na ang partidong Ba'ath ng pamilya al-Assad ay mga sosyalista. Sa madaling sabi, mga taga-suporta ng komunismo. Mga taga-patnubay ng komunismo ang pamilyang Assad. Kaya sino sa tingin mo ang susuporta sa kanila kung merong labanan? Siyempre, walang iba kung hindi ang USSR. Dito pumasok si Vladimir Putin. Mula taong 2000, nagawa ng Russia na suportahan si Bashar sa kanyang posisyon bilang presidente, sa kabila ng sunod-sunod na pag-aalsa laban sa pamahalaan. Suportang militar ang ibinigay kasama ng mga airstrike sa kampo ng mga rebelde. Naipakita din ni Putin ang lakas ng Russia pagdating sa tunay na labanan. Ilang mga bansa sa Mideast ang sumuyo sa Russia noong panahong iyon. Sino nga bang tanga ang hindi kakampi sa ganitong kalakas na militar? Hanggang dumating sa eksena ang Amerika. In Syria, a temporary ceasefire has expired. Russia called the 5-hour truce to allow civilians to leave the rebel-held region of Ghouta here. Buwan ng Abril 2011, sumugod ang militar ni Bashar sa iba't ibang dako ng bansa upang patahimikin ang mga protesta. Bago matapos ang buwan, sobra sa 1 na raang nagpo-protesta ang napatay. Dahil sa gulo, maraming mamamayan ang lumisan papuntang bansang Turkey. Buwan ng Mayo, nasanksyon ang mga opisyal ng Syria na may kinalaman sa pagpatay sa mga sibilyan.
pati yung mga bahay ni Bashar at ari-arian ng kanyang gabinete sa Amerika ay na-freeze. Buwan ng Nobyembre 2011, inulat sa Al Jazeera, tagabalita ng Qatar, na sinuspinde ng Arab League ang Syria sa pagiging membro nito sa samahan at inatasan na patalsikin si Al-Assad. Pero sa ikinagulat ng marami, hinadlangan ito ng mga kampi ng Syria. Marami ang tutol sa pamumuno ni Bashar, pati yung ibang nasa militar ay tumiwalag at nagtatag ng bagong Free Syrian Army. Pati ang prinsipe ng Saudi ay nagsalita at kinundem na ang killing machine ni Al-Assad. Buwan ng Setyembre, patuloy ang sanctions ng UN at ng Arab League laban sa kanyang pamunuan. Pero hindi mapigil ang kaguluhan at ang patayan. Pagpasok ng taong 2012, isa sa bigating opisyal ng militar ang tumiwalag din at sumali sa mga rebelde. Dahil sa crimes against humanity, gumawa ng paraan ng UN upang patalsikin si Bashar. Pero buwan ng Pebrero, binalita sa France 24 na hinarang ng Russia at ng China ang resolusyon ng UN na alisin sa pwesto si Al-Assad. Dahil dito, nagalit ang Pransya at ang Amerika. Pati mga jet pilot ng Syria ay tumiwalag din at sumali sa Free Syrian Army. Pati ang ambassador na si Nawaf Al-Fares ay tumiwalag din sa gobyerno. Marami pang matataas na opisyal ng pamahalaan ang sumali sa mga rebelde. Pero tuloy-tuloy ang pagbomba sa mga paaralan, ospital, simbahan, moske, bahay, pati tindahan. Bago matapos ang 2012, halos mapatag ang ilang syudad. Libo ang namatay. Sangkatutak na refugee center ang binuksan. Sangkaterbang war crimes ang inulat na ginawa ng militar at ng mga rebelde. Kahit sumusuko, pinapatay pa rin. Kahit mga sibilyan ay dinadamay. Yung iba natagpo ang nakagapos at may tama sa ulo. Mga kababaihan ay ginahasa. Kahit mga bata, hindi pinatawad at ginamitan pa ng sandatang kemikal. Anong aral ang mapupulot dito? Sumali ang Amerika, ang Hezbollah, ang ISIS at iba pang mga jihadists at ang IRGC ng Iran bago nagkaroon ng isang peace deal taong 2014. Pero hindi ito nagtagal dahil inulat kamakailan lang buwan ng Nobyembre ngayong 2024 sa Al Jazeera na sumalakay ang mga rebelde sa Aleppo at nakuhang muli ang syudad. Sinabi na umurong ang militar ni Al-Assad pero pansamantala. Kaya marami ang naniniwala na magliliyap na naman ang apoy ng Syrian Civil War. Hindi batang sabi, kahoy mang babad sa tubig, sa apoy ay huwag ilapit dahil pag ito'y naginit, sukdulang magririkit. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.